Okay class, sino ang may idea sa inyo kung ano ang mabuting naidudulot ng pagdodonate ng dugo? Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdodonate ng dugo, okay? Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta-prepare ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar, nesesita kita evakwa. Tupaw tu panyera, pero kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready-to-eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, kandela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Siyempre, no olvida ko na dito yung mga importante dokumento. Asigura que hindi este ay muha adentro del dito yung bag. Prepara tamen ko na dito yung raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati tamin magakamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesaw dito yung bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Isang napakagandang umaga, pinagpala tayong lahat ng ating Diyos, mga ka-HNP. Magandang umaga rin po sa bawat tahanan, sa bawat kotse o pampublikong sasakyan na nakatutok ngayon sa kanilang radyo. Ayan, tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon
sa mga nanay na nagpiprepare na ng kanilang breakfast, at siyempre sa mga tatay na katulad ko na humihigop na ng mainit na kape. Kumusta po ang inyong araw, ang umagang ito? Kumusta sa bawat isa? Bago po tayo magmadali sa mga gagawin natin ngayong araw na ito. Naku, huminga muna tayo ng malalim. Yakapin po natin yung panibagong umaga na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Dahil tandaan mo, anuman ang dalang hamon ng araw na ito, anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, sa presensya ng Diyos, lagi nating tandaan na every gising is a blessing. Mga ka-HNP, welcome po dito sa ating Day 23 ng ating devotions dito po sa Hardin ng Panalangin. Ang ating paksa ngayong umaga ay napakaganda pong alalahanin ang ating pag-uusapan ngayon. The heart of service. Ang kagandahan po ng paglilingkod. At ang ating tekstong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Marcos Kapitulo 10, talatang 45, Mark chapter 10 verse 45. Sabi po rito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang katubusan para sa marami. Sabi sa New International Version, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Para mas maintindihan natin po ang lalim ng pinag-uusapan natin ngayon, tingnan natin yung context ng verse na ito. Well, nanggaling po sina Santiago at Juan, mga alagad po ni Jesus, sa isang pakiusap na medyo may kahalong kapangahasan, no? Yung kanilang pakiusap kay Jesus. Hinihiling nila na kapag dumating na ang kaharian ni Jesus, o kaya ay yung pagbabalik ng Panginoong Jesus, ang kanilang request ay maipwesto sila sa pinakamataas na pedestal sa tabi ni Jesus. Ang isa sa kanan at ang isa ay sa kaliwa. Kaya nga nagkagulo ng konti yung mga disciples sa request na ito ng dalawa. Kasi sa kulturang Romano nung panahong yon, at maging sa kaisipan ng mga ordinaryong Hudyo nung panahong ito, ang ibig sabihin po ng dakila o greatness ay authority. Authority, ibig sabihin may kapangyarihan ka, maraming naglilingkod sa iyo, at ikaw ang nasa tuktok ng pyramid. No? Yun yung kanilang kinikilalang dakila o greatness. Great yung isang tao na naroon sa posisyon ng napakataas. No? Pero alam nyo, dito pumasok si Jesus at binaligtad yung pananaw ng mundo nung panahong ito. Ang sabi niya, sa kaharian ng Diyos, ang tunay na greatness ay hindi nasusukat sa dami ng sumusunod sa iyo, kundi sa dami ng natutulungan mo. Ulitin natin ha. Prinsipyo po ito na dapat nating tandaan. Sa kaharian ng Diyos, sa gawain ng Panginoon, ang tunay na greatness ay hindi nasusukat sa dami ng sumusunod sa iyo, kundi sa dami ng natutulungan mo. Kay HNP, ibaon natin ng malalim sa ating puso ang prinsipyong ito
sa kaharian ng ating Diyos dahil dito tayo gumagalaw. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, lalo na sa social media, sinusukat po kasi ang greatness sa dami ng followers, sa ganda ng title. Ngayon sa panahong ito, halos talagang paramihan na ng titulo ang inilalagay katabi ng pangalan o kakabit ng pangalan nila. O sa haba ng listahan ng mga taong utus-utusan mo. Yan yung tinitingnan ng marami na, ang taong yan very powerful kasi marami siyang hawak, marami siyang kontrolado niya ang lahat. Pero sa hardin ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos, iba ang sukat ng totoong kagandahan o kadakilaan. Ang totoong kagandahan ng buhay ay makikita po sa mga kamay na marunong maglingkod. Nang dumarating si Jesus bilang hari ng mga hari, hindi po siya nagpadala ng security detail o nag-demand ng VIP treatment. Wala po tayong makitang ganon sa Bible. Sa halip, kumuha po siya ng basahan at palanggana para hugasan po yung paa ng kanyang mga alagad. Anong ipinapakita roon? Ang tunay o true greatness is found in servanthood. Napakaganda nun. True greatness is found in servanthood. Kapag marunong tayong magpakumbaba at maglingkod ng walang hinihinging kapalit, doon lumalabas ang tunay na kagandahan ng ating pananampalataya. Naalala ko po tuloy ang kwento ng isang doktor. Mayroon kasing isang kilalang doktor sa isang probinsya. Dahil po sa kanyang husay, sa kanyang galing, marami po ang nagsasabi na pwede siyang magpayaman ng husto sa Maynila o sa ibang bansa. Pero pinili niyang manatili sa isang maliit at malayo na barangay. Isang araw, tinanong siya ng isang batang intern, "Dok, bakit ka nagtitiis dito? Ang liit ng kita mo rito, halos libre pa ang gamot ng iba. Hindi ka ba nangangarap na maging dakila at sikat na doktor?" Ngumiti lamang ang doktor, inayos niya ang kanyang stethoscope at sinabi niya, "Iho, nung bata ako, akala ko ang dakilang doktor ay yung maraming award sa pader. Pero na-realize ko na mas masarap palang makita na ang isang pamilyang walang-wala ay nakakangiti dahil gumaling ang anak nila. Hindi ko kailangan maging sikat sa mundo. Sapat na sa akin na naging kasangkapan ako ng Diyos para sa kanila." Kay HNP, ang doktor na yon ay hindi naging sikat sa mga balita. Wala po kayong maririnig tungkol sa kanya, sa pangalan niya, pero naging bayani po siya sa puso ng libu-libong tao. Kasi naintindihan niya, ang pagiging great ay hindi sa dami ng sumusunod sa iyo, kundi sa dami ng natutulungan mo. Ulitin natin at tandaan natin to yung prinsipyong ito ng kaharian ng Diyos. Ang pagiging great ay hindi sa dami ng sumusunod sa iyo, kundi sa dami ng natutulungan mo. Ngayong umaga o ngayong araw na ito, ang tanong ko sa inyo mga ka-HNP, paano mo maipadadama o maipapadama ang kagandahan ng paglilingkod natin sa kapwa? Well, hindi mo naman kailangan maging milyonaryo o magkaroon ng malaking posisyon para maglingkod. Pwede namang magsimula yan sa maliit na bagay lamang. Halimbawa, subukan mong ipagtimpla ng kape ang asawa mo ngayong umaga. Kung hindi mo man ito ginagawa, hindi ito regular na gawain para sa iyo. Halimbawa, si Mr. na lang o si Mrs. na lang nagtitimpla ng sarili niyang inumin sa umaga, subukan mo ngayong umaga, di ba? Ikaw naman ang magtimpla. Pangalawa, pwede mo rin kumustahin ang kapitbahay mong nag-iisa, walang kasama. Baka meron kayong kaibigan o kakilala na
may pinagdaraanan sa buhay, pwede ka namang sigurong maglaan ng konting oras para ipanalangin mo ang isang kaibigang may pinagdaraanan. Gawin mo po ang lahat ng ito, ang paglilingkod na yan na nabanggit natin, simpleng paglilingkod lamang. Di naman to nangangailangan ng mataas na posisyon. Kung gagawin mo yung mga nabanggit na ito, practical na bagay, hakbang, na madali lang namang gawin natin ng may kagalakan. At samahan natin yan ng pagmamahal. Sigurado ako, magiging kumpleto ang araw ninyo. Ako pong muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito po sa Hardin ng Panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Samahan niyo po akong muling lumapit sa ating Diyos. Sama-sama po tayong manalangin.
Dakilang Ama, mapagpalang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa panibagong umagang ito na puno ng iyong biyaya at pag-asa. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong naging sarili lamang namin ang aming iniisip. Ngayong araw, idinadalangin po namin ang aming minamahal na bansang Pilipinas sa kanyang ekonomiya at kasama na rin yung aming mga minamahal na kababayan po naming nagtatrabaho sa ibayong dagat. Dito sa aming bansa, ang daming hirap na pinagdaraanan mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Nawa po sa iyong mapagpalang kamay ay abutin niyo ang bawat isa. Naway maghari po ang puso ng paglilingkod sa aming bansa mula sa aming mga namumuno sa pamahalaan hanggang sa bawat ordinaryong mamamayan lamang. Bawasan mo po yung pagiging makasarili sa aming lipunan at palitan mo nawa ito ng malasakit at pagmamahal po sa kapwa. Pagpalain niyo po ang aming mga manggagawa, aming mga OFWs, ang mga magsasaka, ang mga nurse, ang doktor at guro, at lahat po ng bukas palad na naglilingkod po araw-araw. Bigyan niyo po sila ng pag-asa, lalo na po yung mga nahihirapan, katulad po ng marami sa amin, at gamitin niyo po nawa kami bilang iyong mga kamay at paa upang magdala ng iyong liwanag at tulong sa mga nangangailangan, at sa ganitong paraan maipakilala po namin sa kanila si Jesus. Salamat po sa lahat ng aming mga tagapakinig sa mga oras na ito. Tinataas ko po sa inyo ang kalagayan ng bawat isa. Idinadalangin ko si Hajan Rakma, pagpalain mo ang kanyang pamilya, Panginoon, katagpuin niyo po sila sa araw na ito. Sa kanilang kabuhayan, patuloy na ikaw ang magbibigay ng pagpapala, pagpalain niyo po sila. Kasama rin po sa aking itinataas ang buhay ni Pastor June Estabillos, Pastor Benz Manansala, kasama na rin si Nanay Rosita, si Sister Meding, si Daphne Luis, Mila Onofre Camantiga, si Maria Len Toledo, kasama si Norisa Garcia, si Shinalyn Ortillano, Captain Roger Aquindin. Lord, ikaw ang Diyos sa kanilang mga buhay, sa iba't ibang mga concern nila. Lord, ikaw po ang Diyos. At patuloy na ibinadalangin ko yung property, yung condo unit, kina Daphne, dalangin po naming makatagpo na sila, Panginoon, ng tamang buyer nito. Dinadalangin ko rin ang Gamban family, si Dolores, pagpalain niyo po sila, kasama si Baby Lynn o Roslyn De Leon. Ikaw po ang Diyos sa buhay po nila. Panginoon, patuloy mo silang bigyang lakas sa mga oras na ito. Nilalapit ko po sila sa inyo. Kasama na rin ang Lopez family, si Nanay Leonie. Ikaw pa rin ang Diyos sa buhay po ng Espiritu family. Salamat po kay Kuya Boy at kay Ate Feli sa kalakasang patuloy niyong ipinagkakaloob. Kay Glenda sa kanyang scoliosis sa thyroid. Ikaw po ang Diyos na kinikilala naming great healer. Patuloy niyo po siyang hitpuin. Maging si Merarilay, Lord, start na rin ang klase. Dalangin namin ang gabay mo, proteksyon, wisdom, and provision sa kanyang pangangailangan. Sa kanyang PCOS, Lord, ikaw ang Diyos na magbibigay ng lakas at kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, sipuin niyo rin po si Paul Daniel, kukuha ng exam ngayong buwan na ito. Pag-iingat mo at patuloy na dalangin namin ang favor. Si Mark Joshua, sa kanyang dinaramdam na sciatica, ikaw ang Panginoon na magpapagaling at yung gabay din ninyo sa kanyang trabaho. Kasama na rin si Kuya Jerry Espiritu, pagpalain niyo po siya ng kalusugan sa kanyang uric acid. Ikaw po ang Diyos na magbibigay ng normal na kondisyon. Maging kay Ate Mercy, pagpalain niyo po sila sa kanilang maliit na negosyo, pero alam ko, O Diyos, ikaw ang nagpapala sa buhay po ng pamilyang ito. Inilalapit ko rin sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon, sa ngalan ni Jesus, ang kalagayan ng pamilya po ni Joseph Ramos.
Ikaw ang Diyos na mangangalaga kay Ashlyn Joy Zamora sa kanyang pagbubuntis. Dalangin ko ang kalusugan, ipagkakaloob niyo po sa kanya. Kasama na rin si Ate Belen sa kanyang negosyo, pagpapala mo'y dumaloy sa kanyang buhay. Naalala ko rin si Yan, Lord, sa kanyang kalagayan ngayon. Patuloy mo siyang bigyan ng lakas. Kasama po ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Lord, ikaw ang nagbigay ng patuloy na biyaya sa buhay ng mag-asawa. Dalangin kong sasamahan niyo po sila sa araw na ito. Kasama na rin sa aking itinataas si Evelyn Negrito. Pagpalain mo kanyang pamilya. Kasama si Isabel Hugilon. Lord, tinataas ko si Tonton, si Rachel. Bigyan niyo rin po ng kanilang anak. Ikaw po ang Diyos sa buhay po ng pamilya. Pagpalain niyo po si Nona Belen, continuous recovery, at maging ang mga health issues para kay Lovelia Bagayana, Gianna Narvaez, kasama rin si Mina Albunag, si Arthur Buendia, si Ana Victoria Agbada. Salamat, ikaw ang Diyos na nagpapagaling kay John Mark Timogan, si Juliet Timogan at si Maria Teresa Morelos, Danny Morelos. Kasama na rin si Ate Mavic, Nanay Ching, si Matthew Aldea, Cecilia Avino, Willie Barte. Pinapanalangin ko si Honey Ruiz, si Tisoy Lorenzo at maging si Ate Glenn. Panginoon, ikaw ang Diyos na kanilang kalakasan. Katagpuin niyo po sila sa mga oras na ito at hayaan mo na sa ganitong paraan ay patuloy na ikaw ay kanilang maranasan. Salamat po sa pagpapala mo sa bawat isang nakikinig ngayon. Lord, hindi man nabanggit yung kanilang mga kahilingan, pero alam ko higit sa lahat nakikita niyo po sila sa mga oras na ito. Itinataas ko po ang bawat isa. Dalangin kong pagpapala mo ay kanilang tanggapin. Kasama na rin si Nanay Gloria de la Cruz at kanyang mga anak. Inilalapit kong patuloy sa iyo, si Gilbert, si Gail, si Gary, si Grace. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, si Gladys. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa buhay ng bawat isa at alam ko sa ganitong paraan, patuloy naming nakikita ang biyaya mo, Panginoon. Nag-uumapaw sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal ng harapan at
Alam mo bang higit 500 bata ang